mga maiinit na balita ngayon tanghali. Deklarasyon ng Food Security Emergency Target i-anunsyo sa darating na February 4 ayon sa Department of Agriculture. Iba't ibang grupo nagsasagawa ng kilos protesta laban sa umano'y mabagal na pag-usad ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Barko ng China Coast Guard na nasa loob ng karagatang sakop ng Zambales matagumpay na naitaboy ng BRP Teresa Magbanwa ayon sa Philippine Coast Guard. Umano'y Chinese spy na si Deng Yuanqing at dalawang kasabwat na Pilipino binasahan na ng sakdal. Mahigit 3,000 priority polling places para sa vulnerable sector, ihahanda ng Commission on Elections para sa darating na eleksyon. At dagdag bawas sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Kasangbahay ngayon po ay araw ng Biyernes, January 31, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Abiso sa mga motorista, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na oil price trading sa international market, maaaring bumaba ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos per liter ang presyo ng litro ng diesel, habang nasa 85 centavos hanggang 1 peso rin ang inaasahang magiging bawas sa presyo ng kerosene. Samantala, posible naman magkaroon ng 40 centimos hanggang 70 centimos na dagdag sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, February 4. Muling sumugod sa Central Office ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang grupong Piston upang ipaabot ang iba't ibang hinaing ng mga jeepney driver. Kabilang pa rin sa kanilang tinutuligsa ang napipintong pag-phase out ng mga tradisyonal na jeep, gayon din ang pagpapawalang bisa sa oil deregulation law. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano na ang latest sa rally dyan ng Piston at hinarap ba sila ng LTFRB? Aga sa mga oras na ito, nakaalis na rin yung mga miyembro ng transport group na Piston matapos nga nilang kalampagin yung mismong gate nitong central office ng LTFRB sa East Avenue, Quezon City. At kanina dun sa kanilang mga panawagan, hindi naman sila hinarap ng kahit na opisyal ng LTFRB. Muli ngang nagtipon-tipon sa harapan ng Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang transport group na Piston ngayong umaga. Sigaw nila ang pagtutol sa pag-phase out ng mga lumang jeepney. Ayon sa mga miyembro ng Piston, nais nila na mapayagan pa rin ang pagre-renew ng prangkisa ng mga individual na operator at ibalik ang 5 years na bisa nito. Tutol sila sa napipintong pag-phase out ng mga lumang jeepney sa loob ng 2 taon. Ayon sa Piston, kahit wala pa man anilang 2 taon, ay tila tinatanggalan na sila ng hanap buhay dahil sa sapilitan umanong pagpapapasok sa consolidation. Sigaw din nila na dapat mabasura ang oil deregulation law dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tilaan nila na mamanipula ang presyo ng petrolyo dahil kapag nagtaas ay malaki ang patong pero kapag may rollback ay centavos lamang ang nababawas. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation o DOTR na isinasapinal na nila ang route rationalization o yung pagtatakda kung ilang PUV ang bibiyahe sa isang ruta.
Sa loob nila ng 2 taon ay hindi na papayagang pumasada ang mga lumang jeepney at papalitan na ito ng mga modernized units na mga pampasadang sasakyan. Aga matapos ngang umalis dito ng piston sa central office ng LTFRB, tutulak na sila ngayon patungong Liwasang Bonifacio sa Maynila. Mamaya meron din silang programa na isasagawa dyan kung saan parehas pa rin yung kanilang mga panawagan hinggil nga sa PTMP at sa oil deregulation law. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Inaasahang i-anunsyo na ng pamahalaan sa darating na February 4 ang food security emergency. Ito ay matapos na matanggap kahapon ng Department of Agriculture ang official resolution mula sa National Price Coordinating Council. Mula sa lungsod ng Maynila, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang inaasahan na mangyayari sa oras na maideklara na sa February 4 ang food security emergency? Yes, Ella, oras na ideklara ang food security emergency sa bansa ay magsisimula na ang rollout ng murang bigas mula sa National Food Authority o NFA na mabibili ng mga consumer sa halagang 38 pesos per kilo. Inaasahang pipirmahan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ngayong araw at i-aanunsyo ang food security emergency sa bansa sa darating na Martes, February 4. Tanggap na ng opisina ko kahapon while I was still in the US yung resolution that I have to resign as part of the board. By Tuesday malamang, we will be declaring the rice emergency. Isang araw pagkatapos ang deklarasyon nito ay posibleng agading magsimula ang bentahan ng NFA rice sa mga local government unit o LGU sa halagang 36 pesos per kilo, habang mabibili naman ng mga consumer sa halagang 38 pesos per kilo ang NFA rice sa mga pamilihan oras na ilabas na ito ng kani-kaniyang LGUs. Ayon sa kalihim, makikipag-usap ang Department of Agriculture sa iba pang kinauukulang ahensya gaya ng National Food Authority, Food Terminal Incorporated at Kadiwa upang pag-usapan ang sistema ng rollout ng murang bigas. Sa pamamagitan anya ng pagdedeklara ng food security emergency sa bansa, kasabay ng pagbebenta ng NFA rice, mababawasan ang mga laman ng warehouses at magiging malaking tulong sa mga magsasaka dahil mabibili na ang mga bigas na nanggagaling mismo sa kanila. Ela, target ng kagawaran na maubos sa loob ng 6 na buwan ang 300,000 toneladang bigas na kasalukuyang nasa mga warehouses ngayon. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagsanib puwersa ang iba't ibang mga grupo ngayong umaga upang iprotesta ang anilay mabagal na pag-aksyon ng House of Representatives sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa EDSA White Plains sa Quezon City, kumuha tayo ng update mula kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na yung latest sa isinasagawang rally dyan? Aga nagsimula na ang ulan dito, ngunit hindi nagpapatinag ang tinatayang libo-libong mga nakikilahok sa isinasagawang kilos protesta ng mga koalisyon ng Tindig Pilipinas, Akbayan Party List at iba-iba pang grupo. Suot ng puting damit, sigaw ng mga ito ay anong petsa na impeach Vice President Sara Duterte? Bandang alas 7 ng umaga kanina nang magsimulang dumagsa ang mga rallyista dito sa EDSA People Power Monument. Alas 8 ng umaga naman nagsimula ang kanilang programa kung saan dumalo ang ilang religious leader at mga representante ng party list. Anila matatapos na ang Enero, ngunit wala pa ring aksyon ang Kongreso sa mga impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nakabantay naman ang mga kawani ng Philippine National Police sa lugar. Nakasara sa trapiko ang kalahati ng kalsada ng White Plains Avenue kung saan nakapwesto ang stage ng mga rallyista. Maaari namang makadaan ang mga motorista sa parehong westbound at eastbound ng White Plains. Ngunit pinapayuhan ng mga ito na dumaan na lang sa alternatibong ruta.
Nakatakda namang magtapos ang programa at kilos protesta dito sa EDSA People Power Monument alas 12 ng tanghali. Mamayang alas 2 naman ng hapon ay nakatakda ang kilos protesta ng isa pang grupo ng dyan sa may EDSA Shrine sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Ito naman ay kilos protesta laban sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang administrasyon maging ng Duterte administration o dating administrasyon ng Duterte. Yan ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang taasan ng 200 pesos ang arawang sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor. Samantala, umaasa ang ilang kongresista na maipapasa ang legislated wage hike bago matapos ang 19th Congress. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Ilang araw bago muling mag-break ang sesyon ng Kongreso, ipinasa na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ay matapos makipagpulong si House Speaker Martin Romualdez sa labor groups at leaders at bigyan ng direktiba ang mga kasamahan sa Kamara na bilisan ang deliberasyon sa panukala. Ang 200 pesos na daily wage hike ang reconciled version ng lahat ng panukalang batas na inihain sa Kamara na nagsusulong ng aumento sa sahod. Kailangan na ho talaga na magkaroon ng panukalang dagdag sahod o aumento sa sahod ng mga manggagawa sapagkat tumataas na ang bilihin at kailangan lang ho natin balansehin. Magbibigay po tayo ng suporta sa mga MSMEs at yung mga mapipinsala nitong wage increase po. Batay sa panukala, lahat ng employers sa pribadong sektor, mapa-agricultural o non-agricultural, ilan man ang bilang ng empleyado at antas ng kapitalisasyon, kailangang magkaloob sa lahat ng mga manggagawa nila ng across-the-board na aumento sa sahod na 200 pesos kada araw kapag tuluyan ng nais sa batas ang panukala. Ang Department of Labor and Employment ang magsasagawa ng inspeksyon sa payroll at iba pang financial records ng kumpanya o negosyo upang malaman kung nababayaran nga ang mga empleyado ng across-the-board wage increase. Aabot naman ng 50,000 hanggang 100,000 pesos ang multa at 2 hanggang 4 na taon ang parusa sa mga lalabag. Mariin namang tinututulan ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang panukala. Pag nagtataas ng minimum wage na wala namang koneksyon sa business ng mga kumpanya, lalo na yung maliliit, isa lang, ang remedyo niyan, ganito. Tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o pagbabawas ng tao. O kung hindi talagang kaya gawin yun, magsasaro na lang. Sa totoo lang, ang mga umaangal dito, yung mga malalaking korporasyon. Yung pasensya na, ganun talaga no? Sino ba yung mga nag-under sa ECOP? Ilang mga korporasyon ito na malalaki talaga yung kanilang mga manggagawa. Pero yung mga maliliit po, sa totoo lang, will benefit din dito sa ganitong dagdag sahod para sa mga manggagawa. Samantala, ilang kongresista naman ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-certify as urgent ang panukalang wage hike. Please, Mr. President, i-certify, please. Because kung i-certify niya, we don't have to, there's an exemption to the rules, and then kayang-kaya mapasa na sa Kongreso. February 8 magkakaroong muli ng break ang sesyon ng Kongreso para sa election period at sa June 2 hanggang 13, 2025 na ulit ang resumption bago tuluyang matapos ang 19th Congress. Ilang sponsor, isa po sa mga sponsor, susubukan po natin, sisikapin po natin na magkaroon ng second reading at third reading. Giit naman ni Senate President Francis Cheese Escudero, makikipagtulungan ng Senado sa House of Representatives
kaugnay ng panukalang batas. Sa Senado, naipasa na ang 100 peso wage hike bill noon pang February 2024. Taong 1989 naman ang maaprubahan ang huling legislated wage increase. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibleng kahihinatnan ng pamahalaan sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang implementasyon ng 2025 national budget. Ayon sa Pangulo, maaaring maging dahilan ito ng pagkaantala ng operasyon ng pamahalaan. Narito ang report ni Nel Maribohok. Walang contingency plan ng pamahalaan sakaling paboran ng Korte Suprema ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kaugnay ng petisyon na inihain sa Korte Suprema ng kanyang dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez na humihiling na ideklarang unconstitutional ang 2025 GAA. Ayon kay PBBM, maaaring gusto ng mga kritiko ng administrasyon na matigil ang operasyon ng gobyerno. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Ayon kay Pangulong Marcos, nakausap na niya si Solicitor General Menardo Guevara ukol sa inihaing petisyon at kumpiyansa ang Pangulo sa legalidad ng 2025 GAA. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. Sa harap naman ng pagtitipon ng mga mahistrado ng Korte Suprema at mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City kahapon, binigyan diin niya na walang blank items sa GAA. Last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025 because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez na hindi matitigil ang operasyon ng gobyerno kahit maglabas ang Korte Suprema ng restraining order kaugnay ng petisyon laban sa 2025 budget. Sa isang panayam, sinabi nito na ang layunin ng kanilang petisyon ay protektahan ang mga pondo ng publiko at maiwasan ang maling paggamit ng mga ito. Dagdag pa ni Rodriguez, ang hakbang na ito ay patunay ng kanilang paggalang sa konstitusyon at ang pagsunod sa rule of law sa pamamahala ng pondo ng bayan. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa malinaw para sa kanya ang bagong polisiya ng Administrasyong Trump sa pagpapatigil ng foreign aid. Ayon sa kanya, maging ang mga ahensya ng gobyerno ng US ay hindi pa lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng ipinatutupad na patakaran. Dahil dito, plano ng Pangulo na makipagpulong kay United States President Donald Trump upang talakayin ang iba't ibang issue kabilang ang kalakalan, depensa, seguridad at ang bagong immigration policies na maaring makaapekto sa maraming Pilipino sa Amerika. But I will meet with President Trump because there's much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration.
Muling nanguna sa listahan ng mga napupusuang senatorial candidates sa darating na 2025 elections sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at dating Senate President Tito Soto III base sa resulta ng pinakabagong Social Weather Stations o SWS survey. Bukod kina Tulfo at Soto, pasok din sa survey ng top senatorial bets sina Senator Lito Lapid at Senator Bongo. Gayun din ang dating senador na si Panfilo Lacson, ang broadcaster na si Ben Tulfo, Senator Pia Cayetano at former Senator Manny Pacquiao. Pasok din sa listahan ng top 12 si Makati City Mayor Abby Binay, Senator Ramon Bong Revilla. Gayun din ang TV host na si Willie Revillame, dating Senador Kiko Pangilinan, pati na ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,800 registered voters mula sa iba't ibang lugar sa bansa, edad 17 hanggang 20 anyos. Target ng Senado na maipasa bago ang session break ang panukalang batas na nagpapaliban sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Senator J.B. Ejercito, posibleng sumailalim pa ito sa Bicameral Conference Committee upang mapagkasunduan ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara. Nirerespeto naman ng BARM ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang batas. Ngunit patuloy pa rin nilang inihahanda ang eleksyon sakaling matuloy ito sa Mayo. This will be the first election of the Bangsamoro Parliament. We want to make sure that it will go on as peaceful as possible. Alam mo, ilang dekada na rin kasi yung conflict, no, yung strife sa Mindanao, and we do not want to make a misstep, no. Ayaw natin kahit slight misstep. We want to make sure that it will go on smoothly and peacefully. So we wait things. So 1 year yung proposal nila. Yung on the other hand naman, other side, sabi, ano na, matagal na, 6 to 7 years na po yung Bangsamoro Transition Authority. Kailangan na talaga magkaroon election, no more postponement. Pakikiusapan ng Commission on Elections o COMELEC ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP na suspendihin muna ang pagpapatupad ng Oplan Katok sa panahon ng eleksyon. Gayunman, nanindigan naman ang pambansang pulisya na kasama sa regular na trabaho ng mga pulis ang katukin ang ilang individual upang ipaalala sa gun owners na expired na ang lisensya ng kanilang mga baril. Narito ang report ni Dante Amento. Dapat pag-usapan ang isyu ng pagpapatupad ng Philippine National Police o PNP sa Oplan Katok ngayong panahon ng halalan. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ayon naman nilang basta na lang itong ipatigil. Pakikiusapan nila ang PNP na kung maaari ay suspindihin o huwag ipatupad ang nasabing programa kahit sa loob lamang ng panahon ng eleksyon. Yan po ay nadadaan sa usapan hanggat magagawa natin ay maganda po yung usapan. Ang ganda po ng relationship ng COMELEC sa Philippine National Police. Wala po kaming problema sa kanila. Paliwanag ng Paul Chief, ayaw nilang maging sanhi pa ito ng tensyon at posibleng abusuhin ng ibang mga kumakandidato para manakot sa kanilang kalaban at sa mga botante. Ipapakiusap sa kanila, hindi naman po ito persahan, na kung pwede masuspend na lang muna ang implementasyon nitong Oplan Katok dito lang sa panahon naman ng election period. Ito po ay para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong Oplan Katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. Dagdag pa ng COMELEC, hindi rin nila gustong dumating sa punto na gamitin nila ang kanilang plenary power o malawak na kapangyarihan na halos walang restriction sa panahon ng eleksyon. Nais lang nila na lahat ng deputized agency ay umakto alinsunod sa mandato ng komisyon. Anumang desisyon ng isang deputized agency sa panahon ng eleksyon, kasama na ang PNP ay maaaring isantabi o baliwalain ng COMELEC dahil sa kapangyarihan nito. Ayaw po natin gamitin dahil ang kapangyarihan yun para isubstitute ang aming judgment doon sa judgment ng ibang opisina. But if there's a need, we will be forced to even set aside the judgment of a deputized agency just to protect
the interest of the people, to ensure an honest, clean, and orderly elections. Dagdag pa ng COMELEC, ayaw din naman nilang masisisi sa Oplan Katok at wala man lang silang ginawa, lalo na kung ang pagpapatupad nito ay sa loob ng panahon ng eleksyon. Samantala, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na wala naman umanong dapat ikabahala ang ahensya sa ginagawang Oplan Katok ng pambansang pulisya. Tanging ang mga gun owners anya na paso na ang lisensya ng baril ang kanilang ginakatok upang ipaalala na kailangan na nilang mag-renew ng lisensya. Mayroon din umano silang listahan base sa kanilang data system kung sino ang mga expired na ang lisensya ng baril na kailangang katukin. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms. Hindi po lahat ng bahay kinakatok namin. Yung may mga baril na hindi po lang rini-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan kasi di ba, may mga tao dyan nalilimutan nila. Asa na yung baril? That's a purpose ng katok. Tiniyak din ni PNP Chief na hindi magagamit sa politika ang Oplan Katok at hindi rin ito hahantong sa harassment. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Maglalagay ng mahigit 3,000 priority polling places ang Commission on Elections o COMELEC sa darating na halalan. Kabilang sa mga pwedeng bumoto rito ay ang mga matatanda. Para sa iba pang detalye, may report si Dante Amento live. Dante, bukod sa mga matatanda, sino pa ba yung pwedeng bumoto dyan sa priority polling centers at pwede ba na bumoto rin dyan yung mga iba pang mga botante? Magandang tanghali aga. Mahigit 12 million yung mga botante noon na nasa vulnerable sectors ang inaasahang boboto sa 2025 midterm elections. Kabilang po dyan yung ating mga kababayang senior citizens o matatanda, persons with disability o PWDs, at gayon din ng indigenous people. Ang senior citizen registered voters ay umaabot po yan sa mahigit 11 million o sila yung pinakamarami na mga botante doon sa vulnerable sectors. Samantalang halos kalahating milyon naman ang PWDs at 950,000 ang mga IPs. At para hindi naman sila mahihirapan sa pagboto sa darating na halalan, maglalagay ang Commission on Elections o COMELEC ng mga priority polling places o triple P sa mga ito. Nasa 3,000 ang ilalagay ng COMELEC kung saan hindi na sila kasama sa pila noong mga ibang botante. Kadalasan nakalagay ito sa labas ng mga presinto na may mga mag-a-assess sa kanila sa pagboto at maaari rin silang sasamahan ng kanilang mga mahal sa buhay upang makaboto sila ng maayos. Samantala, bukod doon sa mga priority polling places, may early voting din para sa ating mga vulnerable sectors mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ito ay hindi na rin sila makipagsiksikan sa mga ibang botante sa oras ng botohan. Itong priority polling places aga ay exclusive lamang ito doon sa ating mga kababayan na nasa vulnerable sectors tulad ng mga senior citizen at ng iba pang tulad ng mga may kapansanan. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Dante Amento. Matagumpay na naitaboy ng barko ng Pilipinas ang barko ng China Coast Guard na nasa loob ng karagatang sakop ng Zambales. Sa post na ibinahagi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapang na ni-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang CCG vessel upang itaboy palayo sa karagatang sakop ng Pilipinas. China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa MRRB 9701. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea to which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 102 nautical miles southwest of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over.
Giit ng BRP Teresa Magbanwa, iligal ang pagpasok ng barko ng China sa loob ng ating teritoryo at labag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ng 2016 Arbitral Awards. Bukod sa naitaboy na China vessel, 3 pang barko ng China ang minomonitor ng PCG sa lugar, kabilang na ang tinaguriang monster ship. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China na itigil ang pang-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas kapalit ng pagtanggal ng Typhoon missile system ng Estados Unidos sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi niya maintindihan ang hiling ng Beijing na alisin ang mga missile ng US, gayong mas marami itong sariling missile system. Giit niya, kung titigil ang China sa pangaharas sa mga Pilipinong mangingisda, pagbangga ng mga bangka, paggamit ng water cannon at laser at iba pang agresibong hakbang, tsaka lamang maaaring pag-usapan ang pagbawi ng missile system. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us, and stop your aggressive and coercive behavior, and I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Binasahan ng sakdal ngayong araw ang Chinese national na si Deng Yuanqing, ang umano'y espiya na nahuli sa Makati City noong January 17. Kasama sa arraignment ang kanyang driver at assistant na mga kapwa Pilipino. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung plea na ibinigay ng mga akusado? Aga not guilty plea ang hinihain ng mga akusado sa kasong espionage na isinampa sa kanila ng pamahalaan. Bago mag-alas 9 ng umaga, pinasok sa Makati City Regional Trial Court Branch 235 si Deng Yuanqing at 2 Pilipino na kapwa akusado nito. Ang grupo ni Deng ang nahuli ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines noong January 17 sa Makati City dahil sa pang-espiya. Nakuha sa sasakyan ni Deng ang mga gamit ng pang-espiya gaya ng LiDAR na ginagamit upang matukoy ang distansya sa pamamagitan ng laser. Nauna nang sinabi ng NBI na may prima facie evidence ang kaso kaya ito may sapat na ebidensya kaya ito naiakyat sa hukuman. Nahaharap ang 3 sa kasong paglabag sa Espionage Act of 1941 o Commonwealth Act 616. Kanina ay dinala rin maging yung sasakyan na nahuli sa mga suspect at ipirenisenta ito sa korte at may mga kaanak din na dumating kanina sa arraignment. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nag-farewell call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator in the Philippines, Gustavo Gonzales, kaninang umaga. Pakay ng pagbisita ng UN official sa Pangulo ang formal na pagpapaalam nito bilang Resident Coordinator sa bansa na nagsimula noong 2020. Sa casual na pag-uusap ng dalawa, pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. si Gustavo sa maraming tulong na ipinagkaloob ng UN sa bansa, lalo na noong panahon ng pandemya. Ayon kay PBBM, mahirap na makatawid sa epekto ng pandemya, subalit sa tulong ng UN ay nalampasan ito ng Pilipinas. Nagpasalamat din ang UN Resident Coordinator sa Pangulo dahil sa pagtataguyod ng administrasyon sa pagtupad ng Sustainable Development Goals na naglalayong wakasan ang kahirapan, protektahan ang kalikasan at tiyakin ang kapayapaan at kasaganaan ng bansa. Dismayado ang ilang mga magulang at estudyante sa sistema ng Best Link College of the Philippines pagdating sa mga umano'y overpriced at madalas na off-campus activities. Bunsod nito, nagsagawa ng 1 kilos protesta ang mga kabataang grupo upang tuligsain ang institusyon matapos ang kontrobersyal na pagdiriwang ng founding anniversary ng paaralan sa Bataan.
Narito ang report ni Ivan Alvarez. Hindi napigilan ni Bianca, isang magulang, na madismaya sa nangyaring off-campus event ng Bestlink College of the Philippines. Isa ang kanyang anak sa sumama sa Hermosa, Bataan noong January 26 para ipagdiwang ang founding anniversary ng kanilang institusyon. Sabi ng anak ko, disaster daw. Kasi hindi maganda yung pagkakaano sabihin. Hindi talaga siya well-organized. Sobrang pagod aniya ang naranasan ng kanyang anak sa naturang off-campus activity. Mandatory din ang sinagawang aktibidad kaya napilitan siyang pasamahin ito. Ganito rin ang hinaing ni Faye, magulang ng 2 estudyanteng nag-aaral sa BCP. Ayaw mang pasamahin ang mga anak, ngunit dahil sa takot na hindi pumasa ang mga ito sa eskwelahan, pinayagan na niyang sumama ang mga ito sa Bataan. Ang anak niyang 3rd year college, alas 11 na ng gabi nakauwi, habang ang 1st year college naman ay inabot ng alas 3 ng madaling araw bago nakarating sa kanilang bahay. Pag hindi kasi sila sasama, pwede silang bumagsak or else pag may ipapagawa sa kanila, napahihirapan sila din sa mga gagawin nila. Ayon kay Devi, isang 3rd year Bachelor of Library and Information Science student sa Bestlink College, maituturing niya na mala death march ang kanilang naging experience. Yung program po sobrang rush, hindi planado. Tapos yung pinakamalala po is yung pauwi, transportation pauwi. Di namin alam kung saan kami sasakay. Di namin alam kung makauwi ba kami on time. Ayun, so bale, walang nasunod sa pinagkasunduan. Naglabas naman ng pahayag ang BCP kung saan mariing pinabulaanan nito ang mga kumakalat na impormasyon sa social media tungkol sa isinagawang off-campus event. Ayon pa sa BCP, bukas sila sa anumang fact-finding investigation na isasagawa sa kanila upang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa naturang activity. Hindi naman pumabor sa ilang mga estudyante at magulang ang inilabas na pahayag ng BCP. Anila ang pahayag na ito ay hindi nakaayon sa tunay na naranasan ng mga estudyante sa Bataan. Kaya po yung mga estudyante nagagalit sa kanila kasi tinawag po nilang sinungaling yung mga hinanakit na mga estudyante ng Bestlink College of the Philippines. Nagtipon-tipon naman sa harapan ng institusyon ng ilang mga grupo upang ipakita ang pagtuligsa sa mga pamamaraan ng paaralan pagdating sa mga ganitong klaseng aktibidad. Layon ng kilos protesta na ito na iparating ang hinaing ng mga estudyante pagdating sa umano'y maling pamamalakad ng Bestlink College of the Philippines o BCP pagdating sa mga off-campus activities, pati na rin ang umano'y pagtakas ng administrasyon ng institusyon sa kanilang responsibilidad pagdating sa kanilang mga mag-aaral. Nanawagan po kami para sa Bestlink na paunlarin nila yung sistema nila, lalo na sa mga tours. Sana baguhin na nila yung sistema nila, ayusin nila yung pamamalakad at siguraduhin nila yung kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Una nang naglabas ng paalala ang Quezon City Local Government Unit na responsibilidad ng mga paaralan na maging metikuloso sa pagpaplano ng mga malalaking klaseng event at makipag-ugnayan sa mga kinauukulang otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mag-aaral. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang malaking hamon para sa pambansang pulisya ang paghahanap kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Gayunman, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi tumitigil ang mga pulis para matagpuan ang nagtatagong dating opisyal ng Bucor. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, bakit nahihirapan ang pulisya sa paghahanap kay Bantag? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ito dahil may kaalaman din daw at kabisado din ni Bantag ang galaw ng mga otoridad sa panghuhuli ng mga pinaghahanap ng batas. Posible din ani ang may gadgets ang dating opisyal ng Bucor para maiwasan ang mga naghahanap na operatiba. Gayunman, sinabi din ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi tumitigil ang kanilang mga tracker team katulong ang mga lokal na tauhan ng pulisya sa paghahanap kay Bantag. Patuloy din ani ang ginagawa ng mga pulis sa pagbeberipika sa mga lugar na posibleng kinaroroonan ni Bantag, kabilang ang ilang lugar sa norte. Matatanda ang una ng sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na malapit nang mahuli ng mga otoridad ang dating hepe ng Bucor. Si Bantag ay nahaharap sa kasong murder
dahil sa umano'y utak sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Samantala, Ella, breaking news, nadamay ang isang police colonel ng Philippine National Police sa nangyaring banggaan ng American Airlines Bombardier jets at Army Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. kahapon. Abangan ang ibang detalye niyan mamaya sa Ito ang Balita. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Pumanaw na sa edad na 82 si Albay 1st District Representative at Liberal Party President Edsel Lagman. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman sa isang pahayag. Ayon sa alkalde, cardiac arrest ang ikinasawi ng kanyang ama. Dakong alas 5 ng hapon ng Huwebes, January 30. Mahigit 30 taon sa Kongreso si Representative Lagman at nagsilbi rin sa iba pang sangay ng pamahalaan. Sa kaugnay na balita, bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ng batikang mambabatas na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Ilang beses na nahalal bilang kinatawan ng kanyang distrito si Lagman at nagsilbi ng halos 27 taon bilang isang mambabatas. Para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Yes, Rosalie, magandang tanghali sa iyo. Yes, Ella, matinding kawalan hindi lamang para sa pamilya at mga constituent kundi ng buong Pilipinas. Ito ang karaniwang pahayag ng mga kasamahan sa Kongreso at ng iba pang personalidad sa pagpanaw ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Pumanaw kahapon, January 30, ang veteranong mambabatas sa edad na 82 taon dahil sa cardiac arrest. Bukod sa isang pagiging batikang kongresista, tumatayo ring presidente ng Liberal Party si Congressman Lagman. Sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez, iginiit nitong ang pagkawala ni Congressman Lagman ay nagdulot ng malaking kakulangan hindi lamang sa Kongreso, kundi na rin sa serbisyo publiko ng pamahalaan. Inilarawan din niya ang kapwa mambabatas bilang isang passionate at fearless legislator na iginagalang sa House of Representatives. Ayon naman kay dating Senador Leila de Lima, aalalahanin si Manong Edsel bilang isa sa mga pinaka-tinitingalang leader at statesman dahil sa pagsusulong nito ng integridad sa politika at competence sa pamahala. Kabilang naman si Vice President Leni Robredo sa nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila ni Manong Edsel. Naging legislator si Congressman Edsel sa 8th, 9th, 10th, 13th, 14th, 15th, 17th at 18th Congresses. Isa rin itong batikang human rights advocate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dalawang sugatang lalaki na nasa police station sa Bacolod City ang binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Narito ang report ni Joshua Antonio. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team mula sa Bacolod City Police Station 2 kaugnay sa isang lalaking iniinda ang pananakit ng bandang likuran nito alas 8:40 kagabi, January 30. Pagdating sa lugar ay kaagad na nagsagawa ng assessment ang rescue team at nagbigay ng first aid. Nag-apply ng cold compress ang grupo sa iniindang sakit ng lalaki at hindi na kinailangan dalhin pa sa ospital. Pasado alas 3 kanina madaling araw ay muling tumawag ang Police Station 2 ng Bacolod City sa rescue team. Isang lalaki ang may minor injury na kinailangan lapatan ng paunang lunas. Nagtamo ito ng gasgas sa kaliwang bahagi ng dibdib. Matapos lapatan ng first aid ang sugat nito at suriin ang vital signs ay hindi na rin ito kinailangan dalhin pa sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang programa ang isinasagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay suporta sa mga student evacuees upang makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral sa gitna ng pag-alboroto ng Mount Canlaon. Alamin natin ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, anong mga serbisyo ba ang ginagawa ng DSWD para masuportahan ang mga mag-aaral na ngayon ay nasa evacuation centers pa rin?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bukod nga sa alternative learning activities gaya ng play therapy, blended learning modality ay nagsasagawa din ng Department of Social Welfare and Development ng tutoring services at coaching services para sa mga estudyante. Sa huling tala ng DSWD, nasa higit 1,600 na mga school-aged children o yung mga estudyante na nasa edad 6 hanggang 12 taong gulang ang nananatili pa sa mga evacuation center na nasa paligid ng Mount Canlaon. Kaugnay ng isinasagawang play therapy, nagsasagawa din ang ahensya ng psychosocial first aid para sa mga nakararanas o makararanas ng anxiety at trauma dulot ng nasabing natural disaster upang mabigyan ng karampatang tulong ang mga apektado. Kung kinakailangan ng expert medical attention, rini-refer din naman po natin sa mga partners natin sa Department of Health or other private organizations. Ayon pa kay Assistant Secretary Dumlao, maganda ang dulot ng mga isinasagawang activities para sa mga bata upang ma-divert ang isip ng mga ito sa pagiging positibo at pagiging produktibo sa kabila ng hirap ng sitwasyon sa naging pagputok ng kanlaon at patuloy na pag-aalburoto nito. So yung mga isinasagawa natin na mga alternative learning modalities, the play therapies, and other similar activities are really meant to make them more active and focus on yung pong mga mechanisms that could help them despite nga the fact that they are displaced at wala po sa kanilang mga tahanan at hindi ginagawa yung mga regular nilang activities para makatulong po na i-restore yung kanila ding normal psychosocial functioning. Sa kasalukuyan, ayon sa DSWD ay wala pa namang naitatalang report na nakaranas ng matinding anxiety o trauma sa mga kawi. At tiniyak nito ang patuloy na suporta sa mga estudyante sa tulong ng mga deploy na social workers sa area. Ella, sa kasalukuyan ay sinisiguro naman ng DSWD na napangangalagaan ng maayos ang mga vulnerable sector gaya ng matatanda at lalo na ang mga buntis, gayon din ang mga lactating mothers sa evacuation center. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Umapila ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga may-ari ng unit ng Camp John Hay sa gitna ng utos na pagpapalayas sa kanila. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano na ang inaapila sa Pangulo nitong mga unit owner dyan sa Camp John Hay? Yes, aga hinilingan ng mga may-ari ng unit sa Pangulo na pahintulutan silang manatili sa kanilang mga unit habang legal nilang ipinagtatanggol ang kanilang mga karapatan bilang mga innocent purchasers in good faith na walang kinalaman sa arbitrasyon ng BCDA-CJH DevCo. At hikayatin ang BCDA na makisali sa dialogo upang makahanap ng patas na resolusyon sa kanilang mga pamumuhunan habang hinihintay ang mga plano ng gobyerno para sa Camp John Hay. Ipinadala ng mga unit owner ang liham kay Pangulong Marcos noong January 27. Nakasaad sa kanilang liham ang kanilang pagkadismaya dahil pakiramdam nila ay niloko sila matapos na ipuhunan ang kanilang mga naipon para sa pagre-retiro o bilang pinagmumulan ng kabuhayan sa pamamagitan ng pag-upa. Na estafa case na talagang linoko kami, and we will definitely attach yung 1.4 na yan. But in the immediate term right now, we are asked to vacate. So what remedy is available to us? If it's the sheriff that is asking us, to leave the units, can you help us with the sheriff, sir? Ask an extension from the sheriff, sir. I'm not sure you are powerless to do that. I don't think, you're powerless to do that. But on February 6, wala nang titirhan yung ibang tao dito, sir. Higit sa 60 pribadong unit owner ng The Forest Lodge, The Manor, Forest Estates, Country Homes, Golf Estates at Forest Cabins sa Camp John Hay ang humihingi ng interbensyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
kasunod ng ilang dekada ng hindi pagkakaunawaan sa dating American Rest at Recreation Facility. Ang kanilang apila ay matapos ang pagpapatupad ng writ of execution na inilabas ng Baguio City Regional Trial Court Branch 6 noong January 7, 2025 na nag-uutos sa kanilang pagpapaalis sa kanilang mga ari-arian. Ang pagpapatupad na ito ay kasunod ng isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema noong October 2024 na nagpatibay sa isang arbitral na desisyon mula 2015 na nagpapawalang bisa sa kasunduan sa pag-upa sa pagitan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Camp John Hay Development Corporation. Nagsimulang salungatan noong 1996 ng ang CGH DevCo, isang pribadong developer na pinamumunuan ng negosyanteng si Robert John Sobrepeña, ay pumirma ng 25 na taong pag-upa sa BCDA upang gawing isang world-class na ecotourism at investment hub ang Camp John Hay. Sa ilalim ng deal, responsable ang CGH DevCo sa pagbabayad ng mga paupahan habang nagpapaunlad ng mga hotel, golf course, commercial space at residential property. Ang 2015 arbitral ruling na ginagawa itong pinal at executory noong Enero 6, 2025, pinatupad ng Baguio Sheriff ang kautusan na naghahatid ng mga abiso sa pagkabakante sa CGH DevCo, mga nangungupahan nito at mga subleases. We will exhaust all the remedies para ang urgent kasi na ngayon, immediate need kasi natin is yung relief from the perceived harassment from BCDA and from the sheriff. Ang BCDA ay hindi pa naglalabas ng formal na tugon sa sulat ng mga may-ari ng unit, ngunit dati nang sinabi na ang anumang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga unit ng tirahan ay dapat na idirekta sa CGH DevCo na nangungulekta ng mga pagbabayad mula sa mga mamimili. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctorero. Kaunti ang bilang ng tauhan sa Air Traffic Control Tower ng Reagan National Airport sa Washington nang maganap ang banggaan sa pagitan ng isang pampasaherong eroplano at isang Army helicopter ayon sa ulat ng US media. Ayon sa Federal Aviation Administration, hindi normal ang dami ng tauhan para sa oras at dami ng trapiko sa paliparan at isang controller lamang ang humawak ng parehong paparating at papaalis na sasakyang panghimpapawid na dapat sana'y dalawa. Nangyari ang banggaan bandang alas 9 ng gabi noong Miyerkules habang papalapag ang passenger airplane mula Wichita, Kansas, samantalang hindi pa malinaw kung paalis o pabalik ang helicopter sa Fort Belvoir. Nasa 64 ang sakay ng American Airlines habang 3 individual ang lula ng military helicopter at pinaniniwalaang walang nakaligtas sa mga ito. Samantala, na-recover na ng mga otoridad ang black boxes mula sa passenger airlines na naglalaman ng mga impormasyon na kinakailangan para sa isinasagawang investigasyon ng National Transportation Safety Board. Natuloy pa rin ang pagpapalaya sa 110 Palestinian na bilanggo mula Gaza matapos itong pansamantalang ipagpaliban dahil sa umano'y magulong sitwasyon sa paghahatid ng mga bihag sa Timog Gaza. Pinalaya muna ng Hamas ang sundalong Israeli na si Agam Berger, kasunod sina Arvel Yehud at Gadi Moses sa Khan Yunis kasama ang 5 Thai nationals. Sa unang yugto ng kasalukuyang kasunduan sa tigil putukan at pagpapalaya ng mga bihag, nakatakdang palayain ang 33 Israeli na binihag noong October 7 kapalit ng humigit kumulang na 2,000 bilanggo sa Palestinian o na Palestinian. 2 round na ng pagpapalaya ang naisagawa, ngunit kinumpirma ng pamahalaan ng Israel na 8 sa natitirang mga bihag na nakatakdang palayain ay pumanaw na. Patuloy ang isinasagawa ang pagsagip ng mga rescuers sa Japan upang mailigtas ang isang truck driver na natrap sa loob ng isang sinkhole sa kalsada ng Yashio City, Saitama.
Ang hukay na may sukat na 10 metro ang lapad at 5 metro ang lalim ay pinaniniwala ang dulot ng pagsabog ng isang underground sewage pipe na nagdulot ng pagbaha ng maruming tubig at pagbuo ng isa pang sinkhole dahilan upang lumawak ito sa 20 metro. Dahil sa pagkakaroon ng gas pipeline sa loob ng sinkhole, naglabas ng evacuation order ang mga otoridad para sa 200 kabahayan at hinimok ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig. Karaniwan ang nangyayari ang mga sinkhole sa Japan dahil sa naluluman sewage infrastructure tulad na nangyari noong 2016 sa Fukuoka kung saan lumubog ang 5-lane na kalsada bagaman walang naiulat na malubhang na sugatan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 3, versikulo 1 na nagsasabi, "At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo." At yan ang mga balita aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!